tumayong lahat at sama-sama nating awitan ng ating Diyos na buhay sa oras na ito. Amen. Awitan po natin ang ating Diyos na buhay. Mahal na mahal. Ang Panginoon, mahal na mahal. Mahal na mahal kita. Sagat sa piling ko'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Minsan pa, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may ika'y magpapalik, sagat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, sa pupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Malaman, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal, Panginoon. Kailan may ika'y magpapalik, sagat sa piling ko'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, sa pupurihan ka. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, sa pupurihan ka. Habang buhay, naglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. May galas! May tuwad sa piling, sayawin, may sayaw at papuri para sa Diyos na ating na puso, pinagpala ng lubos at kanya ay kapayapaan. Handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya tayo
Diyos na buhay sa oras na ito. Yes. Purihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian
Panginoon, ang pusong bukas, Panginoon, isipan, Panginoon, at ang aming kaluluwa na handang tumanggap, Panginoon, sa iyong mga mensahe sa parang ito. Kaya po, Panginoon, ang iyong katwiran at kahulugan, Panginoon, ang aming matanggap, Panginoon. Patuloy, Lord God, na dalangin namin, Panginoon, na ikaw na po ang patuloy na gumamit ng tunay sa mga pagmimensahe sa umaga nito, Lord God. Itago mo sa iyo, sa iyong lingkod, Panginoon, at tayo hindi mo lamang ang aming marinig sa umaga nito. Pero ito na mga salita na ibahagi, Panginoon, sa umaga nito, Panginoon, ay maging kalakasan ng aming mga espiritu, ng aming kaluluwa, Panginoon, ng mga salita mo, Panginoon, ng aming maging gabay, Panginoon, habang kami patuloy na lumalakad patungo sa iyo, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, at lupayan, Panginoon, ang gawain ito, at patuloy, Lord God, na inaangkin namin ang katagumpayan, Panginoon, that we are a church that will stand firm in Christ, Lord God. At patuloy, Lord God, na ang mga kaaway, Panginoon, nakakadlang, agagambala, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon, ay amin ang inutusan na mawasak sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At patuloy, Lord God, na uuwi kami matagumpay na dala-dala, Panginoon, ang aming mga pagkain spiritual, Panginoon. At patuloy, Lord God, dalangin namin, Panginoon, na hindi matatapos ang mga gawain nito dito sa lugar na ito kung saan ito ibabahagi. Bagkus, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na ang Banal na Espiritu, Panginoon, ang patuloy na magturo sa amin araw-araw, ipaalala sa amin ang lahat ng aming matututunan sa umagang ito, Lord God. Patuloy, Lord God, na dalangin namin, Panginoon, na sa mga tao, Panginoon, mga kapatiran namin na hindi nakadalo, Panginoon, magkaroon sila ng pagkakataon, Panginoon, na kami ay gamitin mo na maibahagi sa kanila kung ano man po ang matututunan namin sa umaga. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo namin binibiling, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon, dahil sa iyo kami ay aasan, sa iyo kayo may katangan, Panginoon, at lahat ng bagay, Panginoon, na mangyayari sa umaga ito, Panginoon, namin itinataas sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, pinupuri ka namin dahil sa umaga, ikaw po ang tunay na nakila, tunay na tapat, at tunay na kaluwalhati. Maraming salamat, Panginoon, pinupuri ka namin, at lahat ng ito ay tinataas namin sa panalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Bigyan po muna lahat ng pinakalakas at palakpak ang ating Panginoon. Bago po tayo magsimula, may reminder lang po na pag nagsimula na po tayo, ay pwede na po maupo. Thank you po. Bago po tayo, pag nagsimula na po tayo, bawal na po munang lumabas ng bahay-sambahan para mag-dire-diretso po yung ating ano. Bawal po sa likod. Yung area po ng registration area, para lang po sa registration team yun. Kaya kung may mga bakante po upuan dito sa harapan, mas mabuti po na nasa harapan tayo. Dahil tayo po yung unang makakatanggap, no, ng biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So, lahat po ng nasa labas, pasok na po tayo. Again, bawal po na lumabas kapag hindi po oras ng break time. Manatili po tayo sa ating mga upuan. Kunin po natin ito ng pagkakataon na matanggap lahat ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Diba? Narito po sa inyo, Pastor. Hallelujah. Amen. Kel, wala. Okay, maybe mga batas. Sandali lang po at palalabasin muna natin yung mga bata at sila po ay mag-aaral sa labas. Yung mga nasa... okay, may mga bata pala silang dala. Yung mga nasa likuran po, may upuan pa po dito at may sandalan. Pwede naman po kayong umupo. Para komportable po kayo sa makikinig. Okay, John chapter 1, verse 11 and 11 hanggang 13.
Juan Kabanatang 1, talata po'y 11 hanggang 13. Ganito po ang sabi niya, siya'y naparito sa sariling kanya, at siya hindi tinanggap ng sariling kanya. Datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsampalataya sa kanyang pangalan, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. This John chapter 1 from verse 1 to 18, this is a very important message to us. Ang Juan Kabanatang 1, talatang 1 hanggang 18 ay mayroong nagtataglay ng pinakamalagang mensahe para po sa atin. Verse 11 said, He came to His own, but His own did not receive Him. At sinabi niya nga po doon sa talatang 11 ay siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng sariling kanya. Even though, verse 5, the true light shines darkness, but this darkness cannot comprehend it. At sinabi rin doon sa talatang 5 ng ilaw ay lumiwanag sa kadiliman, ngunit hindi ito napag-unawa ng kadiliman. Also, verse 10, di ba? Verse 10, sabay-sabay tayo. At mula sa versikulo G ay babasahin natin sabay-sabay, siya'y nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Even though God created this world, but this world we cannot know Him. Dito may kikita natin na nilikha niya ang sanlibutan, ngunit maging ang sanlibutan na kanyang nilikha ay hindi siya napag-unawa. That's why in this time you have to really understand, if God not reveal Himself, we don't know who is God, and then we cannot get eternal life. Kaya naman maunawaan natin mabuti, maliban mo na ang Diyos ay magpahayag sa atin tungkol sa Kanya, hindi po natin makukuhang makilala at maunawaan kung sino talaga ang Diyos. Almost animals, when they came out from mother's wombs, they know mother and child. Maging ang mga hayop po ay kapag sila'y naipanganak na mula sa kanilang mga ina, ay kilala kagad nila kung sino yung kanilang ina. Yeah, because from the beginning, God gave to them that power through the smelling of others. Sapagat ang Diyos mismo ang nagbigay sa kanila ng ganitong klase ng kakayanan. Kaya naman maari nilang makilala kung sino ang nanganak sa kanila sa pamamagitan maari ng kanilang pakiramdam o ng kanilang amoy. But our man is different. All the child, after came up from mother's womb, they don't know who is true mother or father. Pero alam niyo po ba na tayong mga tao kapag tayo ipinanganak, hindi po kaagad natin nalaman kung sino ang ating mga magulang. When they growing up, time to time, they know, step by step, they know, she's mother and he's my father. Pero habang tayong mga tao ay lumalaki at lumalago sa ating pagkatao, ay doon po na natin nalalaman at naunawang mabuti unti-unti kung sino ang ating mga magulang. Men also same, from first time, we don't know who is God. We cannot really accept Him. At yan din po ang karanasan ng mga raming mga tao, o ng mga tao, na kung saan sa umpisa hindi natin talaga kilala kung sino talaga ang Diyos. Because we were in the darkness. We are sinners. Sapagkat tayo po ay nandoon sa kadiliman at tayo pong lahat ay mga makasalanan. In the Bible, Jesus Christ healed the blind man more than other sick men. Why? Because that is spiritually, we are all blind men. At kung mapapansin po natin sa Biblia, bukod tangi po na ipinagagaling ng ating Panginoon sa Biblia ay ang mga bulag. Sapagkat ito'y naglalarawan sa ating kalalagayan na tayong lahat ay bulag at nasa kadiliman. When God opened our spiritual eyes, we can nearly understand and believe Jesus is Christ, Son of Living God. Pero kapag binuksan mismo ng Diyos ang ating mga spiritual na mga paningin, doon pa lamang natin makikita at maunawang mabuti na si Jesus, ang Kristo at ang anak ng Diyos na buhay. We cannot meet each other by chance in God. Tandaan po natin, ang bawat po sa atin ay hindi lamang nagkataon na nakilala ang Diyos. There's no coincidence in God. Wala pong tinatawag na nagkataon lamang pagdating sa Diyos. From the beginning, even the people creation of the world,
there's God's plan and God's will to us. Sapagkat alam natin na sa pasimula pa'y naroon na yung plano at kalooban ng Diyos para sa ating lahat. After I understand the Bible, I really believe from the beginning, diba, before the creation of the world, there's already our church name, Holy Joy Church, Filipino Holy Joy Church, in heaven. Kaya naman ang pag-unawaan ko na bago pa lamang ang nailikha ang salibutan ay naroon na po yung pangalan ng ating iglesia ng Philippine Holy Joy Church doon sa On kalangitan. just time come, God sent me to Manila and open ministry. Also time to time, God sent to us our members, also Pastor Manny. Kaya naman niloob ng Panginoon na ako'y maparito sa Pilipinas at maitatag yung ating iglesia at kayo'y naparoon at naging membro ng iglesia at nariyan din si Pastor Manny. Also, our individual salvation is same. Even though from the beginning, diba, before the creation of the world, already God called us as His children. Kaya naman maunawaan natin mabuti maging sa ating kaligtasan ay bago pa lamang nilikha ng Diyos ang salibutan ay tinawag na tayo ng Panginoon para maging mananampalataya. That's why from now on, we have to really change our doctrinal teachings. Kaya naman mula ngayon ay kailangan natin baguhin yung ating nagiging katuruan sa ating iglesia. We are not master, diba? Only our God is our master and our King. Hindi tayo ang tinatawag na pinapanginoon, kundi ang Panginoon lamang ang ating Panginoon at ang ating Hari. But usually, almost other church teaching, they said, okay, bishop, you accept Jesus Christ. Pero alam natin na sa ibang iglesia, iba po ang kanilang pananaw, kaya naman iginigit nila sa tao na tanggapin ninyo si Kristo. Which means, you are master, diba? You are very important person, you are master. God only exists for you, that's why you can accept Jesus Christ. Kaya naman ipinapalagay nila na mas nakakahigit ang tao. At sinasabi nila na ikaw mismo yung may kakayanan para tanggapin si Kristo sa iyong On buhay. just they said, Lord, diba? But in their mind, Jesus exists for me. Maaari nga po na tinatawag nilang Panginoon ang Panginoon. Ngunit sa kanilang palagay, si Kristo o ang Panginoon ay nariyan para sa atin. No, God created us for His glory, His purpose. Pero maliwanag na tayo pinilikha ng Diyos para sa kanyang kalwalatian at para sa kanyang kapakinabangan. Book of the John is very important Bible in the Bible. Kaya nga po masasabi po natin ang aklat ng Juan ay napakahalagang mensahe sa Biblia. That's why already from John chapter 1 verse 1 to 18 said to us, we cannot accept Jesus Christ by ourselves. Kaya nga po nililiwanag po ng Juan Kabanatang 1 talatang 1 hanggang 18 na hindi po natin kayang tanggapin si Kristo sa pamamagitan lang ng ating sariling Like kapasyahan. especially verse 11, diba? He came to His own, but His own did not deceive Him. We cannot deceive Him. Kaya nga kung mapapansin po natin, sinabi po sa talatang 11 na siya'y naparito sa sariling bayan at siya hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Ibig sabihin, walang kakayanan yung mga tao na But tanggapin. thanks God, from verse 12 said, diba? As many as receive Him, why He give to life become children of God, those who believe in His name. Pero pagdating doon sa 12, datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. These true believers, they receive Jesus Christ by God, diba? By God. Ibig sabihin, itong nga, naging mananampalatayang ito ay tinanggap si Kristo sa pamamagitan mismo ng Diyos. Which means, Jesus Christ came to us, individually came to us to be receive Him. Totoo naman na dumating si Kristo sa ating mga buhay upang siya'y ating matanggap. That's why we cannot be born again by ourselves. Born not blood or flesh or will of man, but only God. Kaya naman hindi tayo pwedeng may panganak na muli sa pamamagitan ng ating mga sarili. Kaya sinabi dito, hindi sa pamamagitan ng laman at dugo, kundi ng Diyos. Okay, 2 Corinthians chapter 6, Ikalawang Korinto, Kabanatang 6, 16 hanggang 18. 16 hanggang 18. Ikalawang Korinto, Kabanatang 6, talatang 16 hanggang 18. At anong pagkikaisa ngayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo sa mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Which means same.
when you are sinners, when you are separate from God, we cannot be one with God. Kaya nga po maging maliwanag na tayo po ay hiwalay pa sa ating Diyos at tayo po ay nananatiling makasalanan, hindi tayo pwedeng makiisa sa Diyos. But according to His grace and love, God said, I'll deceive you. Pero sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at biyaya, sinabi mismo ng ating Panginoon, kayo'y aking tatanggapin. Please you understand, not all, diba? Not even though not all the Christians in the church. Kaya magiging maliwanag sa atin na hindi po tinutukoy ang lahat ng Kristiyano sa iglesia. Because today in the church, there are many, like religious men. Sapagkat maging sa iglesia ay marami po ng mga taong nananatiling reliyosong mananampalataya. We cannot really deceive Jesus Christ. Jesus Christ came to us and He deceived us. Sapagkat ang totoo, hindi naman po talaga tayo nating kayang tanggapin si Kristo, kundi siya mismo ay naparito sa atin upang siya'y ating matanggap. Yeah, that's why verse 18, diba? I'll be father to you and you shall be my son and daughters. As kaya sinabi niya doon sa 16, kayo'y aking magiging anak at ako'y magiging inyong ama. Yeah, John chapter 14, verse 2 and 3 said, diba? Jesus said, in my father's house are many mansions, diba? Many houses. Kaya nga po sinabi doon sa Juan 14:2, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may ipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay tumuon. And then verse 3, diba? If I go and prepare the place for you, I'll come again and receive you to myself. Yan ang dahilan kung bakit sinabi niyo doon sa 3, kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. But today, almost church said, please you open mind and accept Jesus Christ. Pero di ba lagi natin naririnig sa ibang iglesia na buksan ninyo ang inyong mga puso at tanggapin si Kristo. Even though there's accepted the prayer, pastoral prayer, and they follow the pastor. Kaya nga po yung mga pastor ay nagkakaroon ng tinatawag na panalangin ng pagtanggap at sumusunod sila doon sa panalangin na yon upang matanggap si Kristo. And then after accepting the prayer, pastor said, already you are saved and you are God's children. At kapag ka nabanggit na po yung panalangin ito, ay sasabihin naman ng pastor, ngayon, ikaw ay ligtas na, tinanggap mo na si Kristo. But Bible is different. According to, of course, from the beginning, the Christian of the world, God knows us individually. Who will be my sons? Pero alam niyo po ba na iba ang sinasabi ng Biblia sapagkat bago pa lamang ang paglikha, maniwala kayo't hindi, kilala na ng Diyos ang bawat isa po sa And atin. then God the Father sent to us Jesus Christ individually, and then He said, accept me, diba? Accept me. At tunay nga po na si Kristo mismo ay pumarito sa atin, bawat isa sa atin, at siya mismo ang nagsasabi sa ating, tanggapin niyo ako. Especially when we accept Jesus Christ, really accept Jesus Christ as a Christ, Son of Living God, God the Father open our spiritual eyes. Sapagkat naniniwala tayo na kung talagang tinanggap natin si Kristo o ang ating Panginoon bilang si Kristo at ang anak ng Diyos sa buhay, ang Diyos mismo ng Ama ang magbubukas sa ating spiritual na mga paningin. Ephesians chapter 1 from verse 4 to 6 said, diba, just as He chose us in Him before the foundation of the world. Sinabi po doon sa Epeso, Kabanatang 1, talata po 4, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatak ang sanlibutan. Of course, this is says about church. Maaring ang binabanggit po sa tang ito ay ang iglesia. Also same, individually, God the Father chose us in Jesus Christ before the foundation of the world. Na bawat isa po sa atin ay tinanggap ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo bago pa lamang likhain ang sanlibutan. If we were nearly God's children, God's son, from before the creation of the world,
already God called you in Christ Jesus as His Son. Ibig sabihin, kung tunay kayong mga anak ng Diyos, kayo po ay tumanggap ng pagkatawag sa Ama dahil kay Jesucristo, bago pa lamang itinatag ang salita. That's why verse 5, okay, verse 5. Sabay-sabay po tayo, na tayo itinalaga niya nung una pa sa pagkupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang kanya, ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. One just God the Father sent to us and accept us as His adopted Son. Sapagat maliwanag po na ang Diyos mismo ang nagpadala sa kanyang anak na si Jesucristo at sa pamamagitan niya ay itinuring tayong maging mga anak niya. Okay, Ephesians chapter 2, verse 6. Epeso kabanatang 2, talatang 6. At tayo ay ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan kay Kristo Jesus. According to verse 6, already God the Father, He raised us up together with Jesus Christ and made us sit together in the heavenly place in Christ Jesus. Maliwanag po ang sinasabi ng talatang 6 na tayo ibinangong kasama ng ating Panginoong Jesucristo at pinaupo ng kasama niya sa sangkalangitan. From the before the creation of the world, God the Father chose us in Christ Jesus. At ito po yung nangyari bago pa itinatag ang salibutan na tayo pinili na ng Diyos kay Jesucristo. Please don't think only just church, diba? That is yourself. Huwag nating isipin mabuti ang iglesia. Ang isipin natin ay yung ating mismong sarili. Kalalagayan ng ating sarili. Even though before you became man, diba? From the beginning, already God the Father choose you as His children. Na bago pa man ikaw ay maging tao, bago pa maitatag ang salibutan, ikaw ay pinili na ng Diyos. And then Apostle Pablo said, diba? Not only choose as His son, already He led us up together with Jesus Christ and then made us sit together with Jesus Christ in the heaven. Hindi ka lamang pinili ng Diyos, pero sinabi mismo ni Apostol Pablo, ibinahong ka rin kasama ni Kristo at pinaupo ng kasama niya sa kanya sa kakalangitan. Okay, all the disciples, they understand about the whole Bible. Lahat ng mga alagad ay naunawaan ang nilalaman ng Biblia. Because they were Jewish people, already thousands of years they reading Bible and then learn who is God. Sila ay mga Hudyo na simula sa kanilang pagkabata ay ipinakilala na sa kanila kung sino ang Diyos. First Peter chapter 1 verse 2. Unang Pedro, kabanatang 1, talatang 2. Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama sa pagbanal ng Espiritu upang magsitalima at mawisika ng dugo ni Jesucristo, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Apostle Peter also same, di ba? God choose us according to His foreknowledge of God the Father. Ibig sabihin po nito, maging si Pedro ay naunawaan niya mabuti na tayo po'y hinirang at pinili na ng Diyos ng Diyos Ama. Before the creation of the world, same, di ba? Before the creation of the world, already God elect us according to the foreknowledge of the God the Father. Why? To be sprinkled of the blood of Jesus Christ. At ito ay nangyari pa bago pa lamang ang paglikha ng Diyos sa kung saan tayo'y pinuno ng Diyos ng kaalaman sa pamamagitan ng biyaya at kapayapaan ng dugo ni Kristo. That's why verse 19 and 20, Apostle Peter explained to us what is salvation. At ipinapaliwanag ni Pedro Raman sa atin ang tungkol sa kaligtasan sa 19 hanggang 20. Okay, sabay-sabay. Sabay-sabay po nating babasahin, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa kordero, walang kapintasan at walang dungis. Sa makatuwid bagay, ang dugo ni Kristo, na nakilala ng nanguna bago itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Apostle Peter, di ba? Apostle Pedro, he said, we are saved by the precious blood of Jesus Christ. Na sinabi mismo ni Apostol Pedro na tayo po ay nangaligtas sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. But already from the beginning, di ba? Before the creation of the world, there was blood of Jesus Christ from the foundation of the world. Pero naging maliwanag sa atin na yung dugo ni Jesucristo ay naroon na sa pasimula bago pa lamang itinatag ang sanlibutan. On just in this last time, manifest this blood of Jesus Christ. Na kung saan inihayag ito lamang sa atin sa pamamagitan ng huling panahon. Only this time in the world, in heaven, there's no time.
Sa sanlibutan ay kinakailangan ng tao yung tinatawag na oras. Pero pagdating sa kalangitan, wala pong oras na sinusunod. Only in the world, there's time. That's why after time growing up, and then finally you are all die. Sa sanlibutan ay meron tinatawag na orasan. Kaya naman yung ating paglago ay naaayon doon sa itinalagang oras at panahon. Samantalang sa kalangitan, wala. But through Bible, really we can believe from the beginning, diba? Before the creation of the world, already God the Father anoint Jesus Christ as Christ, His Son as a Christ. Maliwanag na sa pamamagitan ng Biblia ay naunawaan natin na bago itinatag ng Diyos ang salibutan, ay itinalaga niya na si Kristo o ang kanyang anak bilang Kristo. That's why all the disciples, they understand Jesus Christ already, He died, even though from foundation of the world. Kaya naman naunawaan nilang ng mga alagad mismo na yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus ay naitalaga na bago pa lamang itinatag ang Of course, salibutan. in this physical world, you cannot understand, diba? But please, if you understand heaven, you can understand. Maari nga po na tayong mga tao na sa sanlibutan, hindi natin kayang unawaing madali ang ganitong klase ng pananalita. Pero unawain natin mabuti kung ano po yung nangyari doon sa kalangitan. But even though in this time you can really understand, from the beginning, before the creation of the world, already God's Son became Christ. Pero maliwanag po sa ating pinapag-aralan na bago pa itinatag ang salibutan na yung kanyang anak ay nakatalaga na bilang Kristo. What's the meaning of the Christ? Our Savior. Ang ibig sabihin ng salitang Kristo ay tagapagligtas. Yeah, this Apostle Peter said, even though before the foundation of the world, there's blood of Jesus Christ in heaven. Makikita natin na bago pa lamang itinatag ang salibutan ay naunawanan ni Apostol Pablo na yung dugo mismo ni Jesucristo ay naroon na sa kalangitan. Which means Apostle Pablo, Peter, he understand when God the Father anointed His Son as a Christ, already there's blood of Jesus Christ. Kaya naunawaan na buti ni Apostol Pedro na nang italaga ng Diyos ang kanyang anak bilang Kristo, naroon na rin kasama niya ang dugo ni All Kristo. the disciples of Jesus Christ, they understand at that time already Jesus Christ died in heaven. At ang lahat ng mga alagad ay naunawaan ng ganitong klase ng katotohanan, kaya ipinalagay na po na nila na yung kamatayan ni Kristo ay nandun na nakatalaga sa That's kalangitan. why he said, you are saved, but by the blood of Jesus Christ. But this blood is from the beginning, before the foundation of the world. Only in this time manifest Na us. sinasabi nga po doon na kayo naligtas sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, pero ang dugong iyan ay naroon na bago pa itinatag ang salibutan, ngunit nahayag sa huling panahon. Through this teaching, I want to say to you, our salvation is belong to only God, not us. At ang katuruan na aking binabanggit sa inyo ay ipinapaunawa lamang na anumang kaligtasan na meron tayo ngayon ay hindi sa pamamagitan ng ating mga sarili, kundi ng Diyos The lamang. Bible said, all the Bible said, we are God's, chosen as people, generations. At sinabi mismo ng salita ng Diyos na tayo po'y hinirang ng ating Diyos. Not we decide or we accept, believe, accept. We accept our decision. Hindi dahil doon sa desisyon na ginawa natin na siya ay ating pinanaligan o ating tinanggap. Yeah, 1 Peter chapter 2 verse 9. 2:9. Datapwat kayo isang lahing hirang, isang maharlikang pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalang na iyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Yeah, chosen generation, priesthood, and holy nation, and special people, on His special people. Isang lahing hinirang, isang maharlikang pagkasaserdote, at bansang banal. Yeah, before the foundation of the world, already God chose us. Na tayo po'y pinili na ng Diyos bago pa lamang itinatag ang sanlibutan. Yeah, okay, Revelation chapter 3, Pahayag Kabanatang 3. this is about the book of the life. At binabanggit po dyan sa isang talata ang tungkol sa aklat ng buhay. Yeah, okay, no time. That's why chapter 13, verse 8. Yeah. 33. Sorry. Chapter 13, Revelation chapter 13, verse 8. 13:18 ng pahayag.
Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng Pastor, 13:8. Yeah, 13:8, Revelation chapter 13:8. At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay nagsisamba sa Kanya na ang kanya-kanyang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. In the last day, many Christians will worship to idols and then accept the sign of the beast. Na sa huling araw ay marami pong sasamba sa mga Diyos-Diyosan na mga mananampalataya at tatanggap ng tatak ng halimaw. Yeah, but only God's children, true children, will not worship to beasts and not accept signs. Pero alam natin ang lahat ng mga tunay na anak ng Diyos ay hindi sasamba sa larawan ng halimaw at hindi tatanggap ng tatak ng halimaw. Because their name is already in the book of the life in Bakit? heaven. Sapagkat ang kanilang mga pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay sa kalangitan. But John said, diba, this book of the life of the Lamb in the heaven from the beginning, diba, from the foundation of the world. Pero maliwanag po sa talatang binasa natin na yung aklat ng buhay na yun ng Kordero ay naroon na bago pa lamang itatag ang Yeah, sanlibutan. because the young Lamb, the Christ Jesus already slain from the foundation of the world. Ibig sabihin na italaga na po yung Kordero mismo bago pa lamang itinatag ang sanlibutan. Yeah, please try to spiritually understand true meaning. Kaya naman kailangan natin nabuksan ang ating mga spiritual na pangunawa upang ito'y maunawaan. Yeah, Revelation chapter 17 verse 8. 17:8 ng pahayag. At ibinuhos ng ikaapat na ang kanyang mangkok sa araw at ibinigay rito sa kanya na nasunog sa apoy ng mga tao. At, Yeah, 17:8. At ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na at malapit nang umahon sa kalaliman at patungo sa kapahamakan at silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanlibutan. Pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating. yeah, thanks God, because already our name is in the book of the life from the that book was from the foundation of the world. At sinabi mismo ng salita ng Diyos na ang ating mga pangalan ay nakasulat na doon sa aklat ng buhay bago pa lamang itinatag ang sanlibutan. If you are God's true children, your name is already in the book of the life in heaven. Ibig sabihin, kung tunay tayo mga anak ng Diyos, ang ating mga pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay sa kalangitan. It's not when you accept Jesus Christ, your name is in heaven. Hindi po ibig sabihin na tinanggap lamang natin si Kristo na ang ating pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. God is Almighty God. That's why He knows about all of us who will be my children. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at naniniwala tayo na alam niya ang lahat ng bagay, kaya naman alam niya rin kung sino ang kanyang tunay na mga anak. Only by the sin, by the Adam sin, we became lost sheep. Sa pamamagitan po ng kasalanan ni Adan ay naging makasalanan ng bawat sa That's why God the Father sent us His lost sheep, and then Jesus Christ only looking for His lost sheep. Yan ang dahilan kung bakit ipinadala niya ang kanyang kordero sa atin upang hanapin ang kanyang nawawalang tupa. Please, that's why, you know, even the pastors, diba, missionary pastors, sometimes by the devil, evil one, we have doubting mind. Alam niyo po ba na kahit isang misyonaryo o isang pastor ay minsan ay nagkakaroon ng pag-aalinlangan sa kaisipan. Yeah, because we are just mere men, we cannot see heaven, diba, director. Dahil kahit kami rin ay mga tao, kaya naman hindi po namin direktang nakikita kung anong kalagayan ng kalangitan. That's why this devil wants to destroy our faith. That's why time to time, devil give to us doubting mind. At ang nais ng Diablo ay guluhin yung ating buhay pananampalataya, kaya naman nilalagyan niya tayo ng tinatawag na pag-aalinlangan. But thanks God, because God gave to us this Bible. That's why through Bible, we can really believe this promise. Pero salamat sa Diyos sapagkat ibinigay niya sa atin ang Biblia at sa pamamagitan nito ay mapanaligan natin ang kanyang mga pangako. What is religion? Religion, that is by the man, diba? Man made religion. Ano po ang tinatawag na reliyon? Ang reliyon ay isang naging kasangkapan ng tao para sa kanyang That's sarili. why all the religion, they know their God, diba? Because
made by man. Kaya naman masasabi natin ang mga reliyon ay kilala nila yung Diyos na kanyang sinasamba. Bakit? Sapagkat sila mismo yung gumawa ng Diyos nila. Men, they made their own religion, and their God, time to time, they're asking to their God only blessing. At ang mga tao ay gumagawa ng kanilang sariling reliyon at gumagawa ng kanilang sariling Diyos. At ang tanging hiningi nila doon sa Diyos nila ay ang mga pagpapala. But our Christian is not religion. It's from God, diba? From God. Pero ang ating pagiging Kristiyano ay hindi po reliyon, kundi galing sa Diyos. Even though from people, the Christian of the world, yes, God, Almighty God, Na bago pa lamang itatagan sa libutan ay naroon ang Diyos, ang makapangyarihang Diyos. according to His will, plan, He create us as His image. Mula doon sa kanyang kalooban at plano ay naroon na po yung kanyang pagnanasa na tayo malika ayon sa kanyang wangis. You see, almost religion, they have own idols. Tingnan po natin, ang ibang reliyon, meron silang mga Diyos-Diyosan. But we have no idols because God is Spirit, His Creator Almighty. Samantalang tayo, wala tayong tagline na Diyos-Diyosan sapagkat alam natin na siya ay Espiritu at makapangyarihang Diyos. That's why if God will not manifest us, He will ask to Himself, we don't know who is God. Iyan ang dahilan kung bakit kung hindi magpapakilala sa atin ng Diyos, hindi natin makikilala ang Diyos. Thanks God, because time to time He called prophet and then let them who is God. Pero salamat sa Diyos Let sapagkat them know who is God. tumawag siya ng kanyang mga propeta at isinugo niya upang ipakilala kung sino ang Diyos. You see, Abraham, when he was stay in the Chaldea Uru, their family, father and Abraham, all the family, they made idols. Alam natin kung paano tinawag ng Diyos si Abraham, pero siya po'y galing doon sa Chaldea na kung saan magi ang kanyang mga magulang at siya ay gumagawa ng Diyos-Diyos. Because according to this mind, they made own idols, own God. Sapagkat mula doon sa kanilang kaisipan na reliyon ay gumagawa sila ng kanilang mga Diyos-Diyos. But suddenly, God visit to him, diba? Came to Abraham, also Isaac and Jacob, all the prophets in the Bible. Pero dumating ang pagkakataon na dinalaw ng Diyos si Abraham, at ganoon din si Isaac, at ganoon din si Jacob, at ang mga propeta. Today also saying, if God will not manifest us, we don't know who is God. We cannot come to Kaya Him. nga po, magiging maliwanag sa atin na kung di darating mismo ang Diyos sa ating mga buhay, hindi rin po natin siya makikilala. Almighty God, He knows who will be His Son. Kaya nga po, magiging maliwanag sa atin ang isang makapangyarihang Diyos ay kilala niya kung sino ang kanyang magiging That's anak. why time to time He sent to us Holy Spirit and let us know who is God. Kaya naman, sa kapanahunan niya, ipinadadala niya ang banal na Espiritu Santo upang makilala natin kung sino ang tunay na Diyos. This is God's message, but already your name is in heaven in the book of the life from the beginning. At ang mensahe po na binabanggit natin kanina pa, na ang ating mga pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay bago pa lamang itatag ang sanlibutan. Already Christ shed His blood from the foundation of the world, but only 2,000 years His blood manifests us. Sa ibinubo na ng kordero, yung kanyang dugo, bago pa lamang itatag ang sanlibutan, pero nahayag lamang sa huling kapanahunan. That is in the world. In the physical world, we cannot understand this story. Maari nga po na kung ganitong klase po ng pananalita ng kasaysayan na hindi natin maunawaan ito sa pamamagitan ng ating bilang pagkatao. Because we don't know about tomorrow, diba? Next year, next time. We don't Sapagkat know. bawat sa po sa atin, hindi natin nalalaman kung ano mangyayari sa susunod But na araw. God is o Almighty. taon. God. Everything is in His hand. Samantalang sa Diyos, lahat ng bagay ay hinahawakan niya. That's why even though without His permission, even though small one even cannot fall down from sky. Kaya nga po kung hindi ipapahintulot ng Diyos, walang kahit isang ibon na babagsak doon sa kalangitan. That's why Jesus said that even though God can count our numbers of our At hairs. sinabi mismo sa aklat ng Mateo na bilang mismo ng Diyos, maging ang bilang ng ating mga buhok. Thanks God, because from the beginning already God called us, and then why? To build His church, the Philippine Holy Church. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat bago pa lamang itatag ang sanlibutan, ay tinawag na tayo ng Diyos upang itatag ang Philippine Holy Church. According to His will and plan,
year 2000, God sent my family to Manila. At ayon sa kanyang plano at kalooban ay pinadala niya ang aking pamilya dito sa sa Pilipinas upang maitatag ang iglesia. I did not do anything. Only just God was open all the ministries. Sapagat naniniwala kung wala akong anumang ginawa, pero ang Diyos mismo ang nagbukas ng ministeryo. Time God sent us the sick men, and they were healed by the name of Jesus, and then we are so much increased. At siya mismo yung nagpapadala ng may makaramdaman at dahil doon na napagaling sila, kaya naman dumating sa pagkakataon na dumarami yung ating mga miyembro. Even though from people to Christian all over the world, yes, God's plan. Me and Pastor Manny meet together and ministry in Manila, in the Philippines, and in the whole world. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin na bago pa lamang itatagan sa libutan, pinlano na at kalooban ng Panginoon na kami ni Pastor Manny ay magkita at magkasama doon sa ministeryo na doon sa You also same, di ba? God sent to us our church. At kayo rin ay pinlano ng Panginoon na ipinadala para maging miyembro ng iglesia. Okay, John chapter 17, verse 6. Juan 17:6. Juan 17:6. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at inupad nila ang iyong mga salita. Yeah, John chapter 17, verse 6, di ba? I manifest your name in the man who you have given me from out of the world. Sabi dito, ibinigay ko sa ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Please do not misunderstand John chapter 3, verse 16, di ba? Because all the Christian has this love whole the world. Pero wag natin mamaliing unawain yung Juan Kabanatang 3, talatang 16, sapagkat lahat ng mga tao ay naniniwalang mahal ng Diyos ang buong sanlibutan. That's why even though some pastors, they said, there's no hell, di ba? There's no hell because God is good and His love. Kaya nga po, kahit ibang mga pastor, hindi na po naniniwala na may impyerno sapagkat ipinapahayag nga po nila ng Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay mapag-unawa. But Jesus said, I have manifested your name to the man whom you have given me out of the world. Only special man. Pero iba ang sinasabi ng ating Diyos sapagkat sinabi mismo dito sa 6, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Verse 9, I pray for them, I do not pray for the world, but those whom you have given me, they are yours. Sa 9, idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin na ibinigay mo, sapagkat sila'y iyo. Yeah, thanks God, because Jesus Christ prayed for us, not all the men in the world. Kaya nga po tayo nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ipinapanalangin tayo ng ating Panginoon, hindi lahat ng tao sa sanlibutan. Because already God the Father, He called us as son and sent us Jesus Christ. Sapagkat ipinadala tayo mismo ng Ama. Itinalaga tayo ng ating Ama at ibinigay tayo sa ating Panginoon. John chapter 18, verse 9. 18:9. Upang matupad ang salitang sinalita niya sa mga ibinigay mo sa akin ay hindi ko iniwala kahit isa. Thanks God, because only just Jesus said what Jesus said. Of those whom you gave me, I have none. At sinabi dito, upang matupad ang salitang sinalita niya sa mga ibinigay mo sa akin ay hindi ko iniwala kahit isa. Now you are in Christ Jesus. Lahat tayo ay na kay Kristo Jesus. Because God the Father already called you as a son and sent Jesus Christ as a son. Ang Diyos Ama mismo ang nagtalaga sa atin bilang kanyang mga anak at siya mismo ang nagpadalata sa atin sa kanyang anak na si Jesucristo. John chapter 6, Juan Kabanatang 6, 37 to 39. 37 hanggang 39.
Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy, sapagkat bumaba ako mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. Same means same word of God. Yan po ay katulad din ng salita That's ng why Diyos. you can understand. Now you are in Jesus Christ. Why? God the Father called us, choose us from the beginning. Kaya nga po, naniniwala tayong na tayong lahat ay na kay Jesucristo, sapagkat tayo po'y ibinigay ng Diyos Ama sa Kanya bago pa lamang itatag ang salibutan. But unbelievers and disbelievers, they are in Christ Jesus. Why? Because God the Father not gave it to them Jesus Christ. Pero mga hindi mananampalataya at ang mga reliyosong mananampalataya ay wala kay Jesucristo, sapagkat hindi pa sila ibinigay ng Diyos Ama kay Kristo. Verse 44. 44, walang taong makalalapit sa akin, maliban ang Amang nagsugo sa akin, ang sa Kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Thanks God. No one can come to me unless the Father who sent me through me. Nasabi do'y walang taong makalalapit sa akin, maliban ng ang Amang nagsugo sa And akin. then Jesus said, I raised him up at the last day. At sinabi ni Jesucristo, aking siyang ibabangon sa huling araw. Hallelujah. Amen. John chapter 6, 65, 66. Sa 65 hanggang 66. 65 o 65, 66. At sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo na walang taong makalalapit sa akin maliban ay pagkaloob sa kanya ng Ama. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisamo sa kanya. Already at the time, many people, they followed Jesus Christ. Nang panahon iyon ay maraming sumusunod kay Jesucristo. Also, there were many disciples of Jesus Christ, not only 12 disciples. Marami pong mga alagad ang ating Panginoong Hesus at hindi lamang 12. But you see, from first time, Jesus Christ only called 12 disciples. Pero nakita naman natin na 12 lamang ang tinawag ng ating Panginoong Hesus. But other disciples, they said, I am disciple to you, Christ. They said. Pero alam niyo po ba na maraming mga tao nagbabanggit na ako'y alagad mo, Panginoong Jesucristo. But you can understand, only Jesus Christ called 12 disciples. Pero ang tinawag lamang talaga ng ating Panginoong Jesucristo ay 12. Yeah, because that is God's will. God the Father called 12 disciples and sent Jesus Christ. Sapagkat iyon ang kalooban ng Diyos na 12 lamang po ang ipadadala niya kay Jesucristo. But other many disciples, they said, I am your disciples. They decide their own decision. Samantalang yung iba, bagamat sinasabi po nila na sila'y disipulo o alagad ni Jesucristo, ito'y ayon lamang sa kanilang sariling kapasyahan. That's why finally they left Jesus Christ. Why? Because they know they are not called by Jesus Christ. Kaya nga po dumating ang pagkakataon na iniwan nila ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat hindi sila tunay na alagad ni Today, Jesucristo. there are many pastors in the world, but we don't know who is true pastor. Totoo naman po na sa kasalukuyan ay maraming mga pastor sa sanlibutan, pero hindi natin alam kung sino ang totoong But pastor. if you are true pastor, time to time, you can lead by the Holy Spirit and understand the Bible. Sapagkat alam natin ang totoong pastor ay lagi pong pinangungunahan ng banal ng Espiritu Santo at naunawaan ang nilalaman ng Biblia. All the time, God will protect that church. At naniniwala tayo na kung ito ay tunay na pastor ng Panginoon, ang Diyos mismo ang mag-iingat sa kanyang iglesia. Okay, let's see Apostle Pablo's teaching. Tingnan natin yung katuruan ni Apostol Pablo. Acts chapter 13, verse 48. Gawa 13, 38. Chapter 13, verse 48. 48. 48. At nang marinig ito ng mga hintil, ay nangagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at nagsampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Not all, di ba? But special people, they believe in Jesus. They can believe in Jesus Christ. Hindi po lahat, pero meron pong natatangi po talagang makakapanampalataya kay Jesucristo. Yeah, because already God the Father appoint them
to give to them eternal life. Sapagkat ang Diyos mismo ang nagtalaga sa kanila upang makamit ang buhay na walang hanggan. Especially, only they can believe in Jesus Christ. Why? Because God gave to them faith. Sila po'y magkakaroon ng kakayanan na manampalataya kay Kristo sapagkat ang Diyos mismo ang nagbigay sa kanila ng pananampalataya. Yeah, because Apostle Pablo, he understand about our salvation. Si Apostol Pablo ay naunawaan mismo ang ating kaligtasan. Yeah, because he was a strong persecutor of Jesus Christ. Sapagkat alam naman natin na si Pablo ay dating manguusig ni Jesu Kristo. When he going up to Damascus to arrest believers, he met Jesus Christ. Kaya naman nang siya'y pumaroon sa Damasco, ang tangi pong layunin ay para po dakpin ang mga nananampalataya kay Jesu Kristo. Suddenly, this strong light came to them. Pero bigla na lamang may isang liwanag na dumating sa kanya. Not only Apostle Pablo, but there's many other companions. Pero ng panahon yun ay hindi lamang nag-iisa si Pablo, kundi meron siyang mga kasama. But only Apostle Pablo repent and come back Jesus Christ and believe in Jesus. Pero si Apostol Pablo lamang nakaranas po na magsisi at manumbalik kay Jesu Kristo. When he saw the strong light, he became blind man. Kaya naman nang makita niya ang liwanag na yon, siya po ay nabulag. But thanks God, because it was God's message. You are blind man, spiritual blind man. That's why you cannot understand true light, Jesus Christ. Salamat sa pamagitan ng mensaheng yun ay naunawaan niya na ikaw ay spiritual na bulag kaya hindi mo maunawaan mabuti ang mensahe tungkol kay Jesu Kristo. That's when Jesus Christ sent to him apostle, and when he gave him prayer, and he was healed. At na magsugo ang Diyos Open eyes. ng isang alagad niya kay Pablo at ibinato ang kanyang kamay sa kanya, siya po'y gumaling. Yeah, he was not believers, diba? He was really strong, religious man, as a Jewish man. Hindi siya Pharisians. tatawag na mananampalataya sapagkat siya isang tunay na reliyosong tao at isang pariseo. Yeah, especially most strong persecutor of Jesus Christ. At siya po yung mahigpit na taga-usig ni Kristo. But why? Why Jesus Christ pleased to him? Why? Because from the foundation of the world, already God the Father called him for his glory. Pero bakit nga ba na sa kabila ng kalalagay ni Apostol Pablo ay dinalaw siya ng ating Panginoong Kristo? Ang dahilan ay bago pa nilikha o tinatag ang salibutan ay tinawag na si Pablo. Yeah, okay. Galatians chapter 1 verse 15 and 16. Galatia 1:15 hanggang 16. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya na ihayag ang kanyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga hintil pagkarakay hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo. He said, diba, even though from my mother's womb I was called by the grace of Jesus Christ. Na sinabi mismo ni Apostol Pablo ng kanyang pagkahirang mula sa Diyos ay mula pa sa tiyan ng kanyang ina. But spiritually, this mother's womb is not only through mother's womb, from the beginning, but from the foundation of the world. Pero alam niyo po ba na yung binabanggit niya dito mula sa tiyan ng kanyang ina, hindi po lamang doon sa tiyan na literal ng kanyang ina, kundi ang tinutukoy niya po ay bago pa itatag ang Especially sanlibutan. Apostle Pablo, he saw heaven, diba? He saw all spiritual world. Na kung paano naging mapalad si Apostol Pablo sapagkat nagkaroon siya ng pangitain tungkol sa kalangitan at That's why tungkol sa mga he spiritual understand na bagay. about our true salvation. Kaya nga po naunawaan niya mabuti yung ating tungkol sa ating spiritual na He said, kaligtasan. I was a strong persecutor of Jesus Christ, but God chose me from the foundation of the world. Na sa kabila ng pagiging taga-usig ng Iglesia ni Kristo, ako po'y tinawag niya bago pa lamang itatag ang sanlibutan. Why? Verse 16, to preach the not only gospel, His Son Jesus Christ. At ang dahilan ay para kung may pangaral, hindi lang mga mabuting balita, kundi ang kanyang anak na si Yeah, Jesus. Romans chapter 1, verse 1, 2, also same. Okay, sabay-sabay. Roma, kabanatang 1, talatang 1 hanggang 2. Si Pablo na alipin ni Jesucristo na tinawag na maging apostol, ibinukod sa ebanghelyo ng Diyos na kanyang ibinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan. Yeah, same, diba? I called to be apostles from the beginning. It means from the beginning. Na tinawag siyang apostol bago mula pa sa simula. Why? Because preach the gospel. Na para po ipahayag ang mabuting balita. Yeah, even though
after Jesus died from death, he visited his disciples, only special his disciples. At maging sa pagbangon muli ng ating Panginoong Jesus ay dumalaw po siya sa mga hindi sa lahat ng kanyang mga alagad, kundi sa natatanging mga alagad. Yeah, that is Acts chapter 10, verse 41. Yan ay nakasulat sa Gawa, Kabanatang 10, talata po'y 41. Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una, sa makatuwid bagay sa amin na nagsikain at nagsiinom, nakasalo niya, pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. Yeah, Jesus Christ died from death, he visited to only chosen true believers. Na si Jesucristo ay namatay at muling nabuhay at dumalaw po siya sa mga natatanging mga alagad lamang. Yeah, thanks God, because God is Almighty, is omnipresent God. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat sa isang Diyos na makapangyarihan at natatanging Diyos. He knows everything from the beginning to the end. At naunawaan at nalalaman niya ang lahat ng bagay mula umpisa hanggang sa wakas. This Almighty God, that's why He can prepare the book of the life in heaven. Kaya nga po, dahil siya isang Diyos na makapangyarihan, kaya niyang tuparin yung tinatawag na aklat ng buhay sa kalangitan. Philippine Holy Church is not my will, our will. It is the will of God the Father. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin ng Philippine Holy Joy Church ay hindi ko kalooban at hindi kalooban ni naman, kundi kalooban ng Diyos. That's why I really believe, that's why our church is strong and we are really love each other. Kaya nga po, naniniwala ko kung bakit ganito katatag ang ating iglesia at nagmamahala ng bawat isa. Yeah, okay, let's try to understand why God called us from the foundation of the Pero world. unawain natin mabuti, bakit nga ba tayo tinawag ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan? Please you understand who will be called from the foundation of the world as His children. Sino ba talaga yung mga tinatawag na mga anak ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan? Of course, we don't know clearly, but through Bible we can only just little we can understand why the reason is the reason. Totoo nga po na hindi po natin kayang unawain ang lahat ng bagay nito. Pero sa pamamagitan ng Biblia ay nililiwanag niya ito sa atin. John chapter 15, 16 and 17. Juan 15, talatang 15 hanggang John chapter 16. 15, 16 and 17. 16 hanggang 17. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. At aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga. At upang manatili ang iyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Jesus said to His disciples, "You did not choose me, but I choose you." Sabi niya dito, ako'y hindi nyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. And then appoint you to go and bear fruits. At kayo'y aking inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga. What kind of fruits? Anong klaseng bunga? No, not. Na magmahalan sa bawat isa. That is fruit, but that is God's will. At masasabi natin na yan ay bunga at kalooban ng Diyos. Yeah, why? Why Jesus Christ choose 12 disciples? Why? Because they can love another. Bakit nga po ba tinawag ng Diyos ang kanyang 12 alagad upang sila'y magmahalan sa bawat isa? Church is not building, we are church. Ang tinatawag na iglesia ay hindi ang gusali, kundi tayo mismong nasa loob ng iglesia. 12 disciples, 12 men, one church. Kaya nga po, maibibilang natin na yung 12 alagad ay isang iglesia. But if we have 100 members, these 100 members, we are church. Kaya nga po, kung halimbawa ang membro ng isang iglesia ay 100, yung 100 na yun ang tinatawag na iglesia. But individually, you are really different mind, different character, because different culture, everything. Pero alam natin, ang bawat sa atin may iba't ibang klase ng katangian at ibang klase po ng kalalagayan sapagkat sa ating kultura at ayon sa ating pamilya. That's why it is very hard to be one mind and one body of Christ. Yan ang dahilan kung bakit nahirapan tayong magkaroon ng pagkakaisa sa isip at pagkakaisa sa nararanasan. That's why most important, the important things in the church, that is love, love another. Kaya nga po, ang pinakamahalagang bagay na merong dapat taglayin ng iglesia ay pag-ibig. If we are not love another, that is not church, cannot be church. At kung body hindi of Christ. mangyayari na magmahala ng sa loob ng iglesia, hindi po sila matatawag na iglesia. Jesus Christ rose up
the cornerstone of the church, he became cornerstone of the Si church. Yesu Kristo ang tinatawag na haligi ng iglesia. He loved his disciples until he laid down his life. At mahal niya ang kanyang mga alagad, kaya naman ibinigay niya ang kanyang buhay para rito. That's why he asked us, if you are my friend, you lay down your life for your friends. At ang hinihiling ng Panginoon na kung talagang tayo kaibigan ng Diyos, may bibigay natin ang ating buhay para sa ating kaibigan. Jesus Christ, he really loved his disciples because he want to make one church. That's why he laid down his life. Mahal na Jesus ang kanyang mga alagad, kaya naman handa niyang ibigay ang kanyang buhay para rito. That's why Jesus Christ gave to them new commandment, love another. Kaya naman, Love your brothers and sisters as yourself. ibinigay ng Diyos ang sa kanila ang bagong utos na mahalin mo ang iyong kapatiran, mahalin mo ang iyong kapwa. Yeah, Jesus Christ said to his disciples, you did not choose me, but I choose you. Why? Because you can love another. Sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus, hindi kayo ang humirang sa akin, ngunit ako ang humirang sa inyo upang kayo'y mag-ibigan. Yeah, of course, as a man, there's something time to time, even the disciple, there's quarrel or problems. Bilang mga tao, naniniwala tayo na minsan ay nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan katulad ng nangyari sa mga alagad. Today also same, all, even though in the real family, in the father, mother, children, in the real family, there's something problems. At yan din ang nangyayari, maging sa isang pamilya, nag-aaway ang mag-asawa, nag-aaway ang magkapatid. That's why you can understand, 100 members, there's 100 mind. Kaya po kung halimbawa ang miyembro mo ay 100 din kaisipan. Yeah, that's why overcome. What's the meaning of overcome? Deny ourselves, kill our old man. Kaya po inuutos sa atin ng ating Diyos na maging matagumpay. Ano po yung matagumpay? Patayin ang lumang pagkatao. Our old man, our old self, only love myself, my family. Sapagkat ang tunay na lumang pagkatao natin, ang tanging iniibig niya yan ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya. Of course, still I have strong my old mind. Maging sa kasalukuyan ay meron pa rin akong matinding makasariling kaisipan. Just, really, I want to love our brothers and sisters because of this Bible, diba? Because also, disciple of Jesus At Christ. dahil nga po sinasabi ng Biblia at ako'y alagad ni Kristo, gusto kong mahalin ang lahat ng mga kapatiran. When I helping my children, there's no other problems. It's willingly, I want to help my children. At kung ninanais ko po na tulungan ang aking sariling anak, wala pong magiging problema sapagkat pwede ko naman talaga silang Of tulungan. course, as a pastor missionary, I want to help others, especially missionaries, pastor, our pastors. Small money, there's no problem. It's in the small money. Bilang pastor, gusto ko rin po tulungan yung mga misyonary, yung aking mga kamanggagawa sa Panginoon, lalo na kung konti lang naman yung pwedeng itulong. But sometimes I can see my very dirty, evil old man. Pero nakikita ko nga po yung aking karumihan at kasamaan ng aking lumang pagkatao. Because there's something really, it is really my mind. I don't like helping. Sapagkat dumarating sa pagkakataon na ayaw kong tumulong. That's why I told to my wife, maybe I am devils in my mind. At nasabi ko sa aking asawa, mukhang ako'y diablo. Yeah, Na because- yung kaisipan ng diablo ay nasa. When I spend my money for myself, there's no problem. I am happy. Sapagkat kapag ako'y gumagastos ng aking pera para sa aking sarili, masaya ako. Yeah, even though when I spend money for my children, my family, no problem. It's good, diba? Kapag ako'y gumagastos para sa pamilya ko, katulad ng aking mga anak, wala rin. Yeah, but when I Masaya help ako. others in the church, oh, it's really unhappy. Pero kapag ang ginagastos kong pera ay para sa mga kapatiran, hindi ako masaya. That's why without killing my old man, I cannot help him or love another. Kaya kung hindi ko papatayin ang aking lumang pagkatao, hindi po ako makakapagmahal at hindi ko matutulungan ng iba. That's why even though Apostle Pablo, every day I am dying on the cross. Kaya po sinabi mismo ni Apostol Pablo, ako'y namamatay araw-araw. Yeah, that's why please understand what is love. Kaya unawain natin mabuti kung anong ibig sabihin ng pag-ibig. There's no true love in our Walang masasumpungan na pag-ibig sa ating mga buhay. On this when Jesus Christ after I old man kill
on the cross, and when Jesus giving us this true love. Pero kapag si Yesu Kristo ay namumuhay sa atin at namatay ang ating lumang pagkatao, doon pa lamang masusumpungan ang tunay na pag-ibig. That's why most of the time we cannot love one another. At naniniwala ako, Little, it's better, but fully cannot. maraming pagkakataon na hindi natin kayang mahalin ang ating kapwa, pero maaari naman minamahal natin konti lang. Yeah, but special time we can really love one another. O kaya may mga espesyal na okasyon, pwede natin mahalin sila. When Holy Spirit really heal at the time, only at the time, also only at the time heal our old man, we can fully love one another. Lalo na po kung napuspos tayo ng banal na Espiritu Santo at namatay yung ating lumang pagkatao, pwede nating mahalin sila. Like so when I stay in Japan, I help brothers and sisters really with whole mind. Katulad ng naranasan ko nung ako'y nananatili pa sa Japan, nandun yung kasayahan ko kapag ako'y nakatutulong sa Also, kapatiran. I have some testimony, not many, some testimony, only special time. At meron din po ako naman ng iilang mga patotoo, hindi naman po lagi. But most of the time, when I love other brothers and sisters, helping others, there's something evil mind too. Pero alam niyo po ba, mas madalas kapag ako'y nakakatulong sa iba, masama ang loob ko. Yeah, but thanks God because through that one, I can see my evil old man. Pero salamat sa Diyos sapagkat sa pagkakataong gano'n ay nakikita ko kung gaano kasama ang aking lumang pagkatao. And then every day, I come to cross and die with Jesus Christ. At sa pamamagitan noon ay nakalalapit ako muli doon sa krus ni Kristo at namamatay. Yeah, please you understand why Jesus called 12 disciples. Kaya nga unawain natin Actually, not 12, 11. unawain natin mabuti kung bakit tinawag ng Diyos ang kanyang 11 alagad. This time I explained. 12 means that's the minimum church. That's the minimum church in the Bible. At alam niyo po ba na yung ibig sabihin ng 12, yung bilang 12, yan po yung pinakamababang tinatawag na iglesia. Yeah, that's why you see Jesus Christ, because He is the head of the church. All the time He loved, even though Israel Judah. Nakita natin na si Yesu Kristo bilang ulo ng iglesia, kahit na gano'ng kasama si Judas Iscariote, kaya niya itong mahalin. From first time when He called Israel Judah, He knows about Judah. It was the devil. Kaya naniniwala tayo na tinawag ni Yesu Kristo si Judas Iscariote, alam niyang masama ang ugali Yeah, ni but even Judas. the devil, he's the devil, he'll betray Jesus himself. He knows about that one, but he loved so much Israel Judah Pero until he died. kahit na nasa kanya ang dyablo at alam niyang darating ang araw na ito magkakanulo sa kanya, pero lubos niyang minahal si Judas Iscariote. Thanks God, because only God the Father choose us because we have something only little mind to love one another. At naniniwala ko na tinawag tayo talaga ng ating Diyos sa kabila ng kakaunti lang ang pag-ibig na nasumpungan sa atin. Unbelievers, other person, only they oneself and their family. Siguro yung mga ibang hindi mananampalataya kaya hindi sila matawag ng ating Panginoon sapagkat ang tanging minamahal lamang nila yung kanyang sarili o kanyang pamilya. Of course, some unbelievers, they helping others, but they help others for their glory, their name. Pero alam natin na marami naman talagang hindi mananampalatayang tumutulong sa iba. Pero ang pagtulong nila ay para maitaas ang kanyang sarili. Lucas chapter 1, Lucas verse 15. 1:15. Sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. Yeah. This says about John the Baptist. Ang tinutukoy dito ay si Juan Bautista. Yeah, there's no one great in the sight of Lord. Na wala pong matatawag na dakila doon sa ilalim ng kautusan. Yeah, because also he was filled with Holy Spirit from the mother's womb. At dahil siya po nga ay puspos ng Espiritu Santo, doon pa lamang sa tiyan ng kanyang ina. Yeah, that's why this John the Baptist, he really understands the message of the cross. At naniniwala tayo na maging si Juan Bautista ay naunawaan ng mensahe ng krus ni What's Kristo. the message of the cross? Ano nga po ba ang mensahe ng krus? John chapter 3 verse 30. John chapter 3 verse 30. Juan 3:30. John the Baptist said, Jesus Christ, He must increase, but I must decrease. Na sinasabi niyang siya'y kailangang dumakila o si Kristo, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. That is
message of the cross. Iyan po mismo ang mensahe ng krus. That's why he had for the Christ. Iyan ang dahilan kung bakit siya'y naputulan ng ulo para kay Kristo. Awit chapter 58 verse 3. Awit 58. 3. Ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Sila'y naliligaw pagkapanganak sa kanila na nagsasalita ng mga kasinungalingan. The wicked man, the wicked one, they are evil from the mother's womb. Na mga masama ay mga masama na buhat pa sa bahay bata. Which means from the beginning, but from the first time, they are evil. God knows that Ibig one. sabihin yung kanyang kasamaan ay naroon na sa kanila bago nasa tiyan pa lamang sila ng Okay, kanyang. please you understand. Already we check the Bible. Why call Apostle Pablo as his apostles? Naunawa natin mabuti at nasuri natin sa pamagitan ng Biblia kung bakit tinawag niya si Apostol Pablo bilang kanyang Why? apostol. Because preach the gospel. Preach the Na gospel. para po mangaral ng mabuting balita. Why God call John the Baptist? Because to prepare the way of Jesus Christ and then died for the Christ. Na dinawag niya po si Juan Bautista upang ihanda yung kanyang daraanan at upang mamatay para kay Kristo. Next time, if we have time, I explain to you about the cross. At ipaliliwanag sa atin yung mensahe ng Yeah, but please you understand, almost person, they want to increase by self-increase, but not decrease. Pero karamihan ng mga tao, alam na natin ang kanilang mga layunin na sila'y maitaas at hindi po magpakababa. But if you already died on the cross, you can say to Jesus Christ, Jesus, you must increase. I want to be decrease. Pero kung ang lumang pagkatao natin ay namatay na, lagi nating sasabihin, ikaw Kristo ang may taas at ako ang maibaba. Yeah, that's why number two, why God the Father chose us from the beginning? Why? To the preach the gospel. At ang pangalawa kung bakit tayo pinili ng Diyos bago pa itinatag ang salibutan ay upang mangaral ng mabuting balita. Finally, this church will be wife of the young man. At darating ang araw, ang iglesyang ito ay magiging asawa ng batang kordero. Yeah, that's why, please, you understand what is church about? Church is one body, one head. We have many parts, but one body. Unawain natin mabuti ng isang iglesia ay iisang katawan, maraming bahagi pero iisang katawan at iisang ulo. Yeah, from our body, we cannot cut off and throw. Mula sa ating mga katawan, hindi natin pwedeng putulin yung ating isang bahagi at itatapon. Yeah. Ephesians chapter 5, according to book of Ephesians chapter 5, church is the same like as husband and wife. Epeso Kabanatang 5, inilarawan ang iglesia bilang mag-asawa. Yeah, husband and wife, one family, one body, one. Na kung paano ang mag-asawa ay hindi dalawa, kundi isa. That's why God the Father said to us, do not separate. Husband and wife, do not separate. Iyan ang dahilan kung bakit naging utos ng ating Panginoon na kayong mag-asawa ay kailangang hindi maghiwalay. Yeah, because from the beginning, already God decided you are one body. Sapagkat sa pasimula pa ay naging layunin na ng Panginoon sa mag-asawa ng iisang katawan. This husband and wife, this is a sign, the symbol of the church. It cannot separate. At ang mag-asawa po ay larawan po ng iglesia at ni Kristo, hindi pwedeng maghiwalay. Thanks to God, because until now, our church is not divided, not separate. Kaya nga nagpapasalamat tayo sapagkat simula noon hanggang ngayon, wala pa naman pong humihiwalay na iglesia. Thanks God, because I know my problems. I know. Sapagkat alam ko naman kung anong problema sa akin. Not only me, di ba? Also, some of our members they have problems. Sapagkat alam ko rin na may problema rin kayo, di ba? But thanks God, because we understand each other and not divide, not separate. At ang ginagawa na lang natin ay nag-uunawaan sa bawat isa at hindi naghihiwalay. That's why I told to my son Jin Young, really thanks God, because our members, they know my situation, my problems, but they did not separate from me. Sinabi ko sa aking anak na si Jimyo, nagpapasalamat ako sa ating mga miyembro, bagamat kilala nila ang aking ugali, hindi sila humihiwalay sa akin. Yeah, because from the foundations of old, already our church name is in heaven, we are one body. Bakit? Sapagkat bago pa itatag ang salibutan, yung pangalan ng ating Philippine Holy Church ay itinalaga na ng ating Panginoon. That's why really you understand what is church? Church is one body,
cannot divide it. That's why you are today God's children. At naunawa natin mabuti ng ating iglesia ay isang katawan lamang at hindi pwedeng maghiwa-hiwalay. At tayo'y dapat iisa lamang sa kay Kristo. Matthew chapter 19, Mateo 19, verse 4 to 6. 4 hanggang 6. At siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ninyo nabasa na ang lumalang sa kanila buwan sa pasimula ay siya na nilalang niya na lalaki at babae. At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magkikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya naman, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. According to Genesis chapter 2, first time God created Adam, Genesis kabanatang 2 ay unang nilikha ng Diyos si Adan. and then God let him sleep, and then get his ribs and made his wife. Kaya naman, ginawa ng Panginoon na binigyan siya ng pinakamahimbing na pagkakatulog at mula sa kanyang tadyang ay ginawang babae. That's why Adam said, "You are my bone flesh because you are came from me." Kaya naman na makita ito ni Adan ay sinabi niya doon sa babae, ikaw ay laman ng aking laman at dugo. That is meaning of the husband and wife. At yan ang ibig sabihin ng mag-asawa. From first time, they are one body, not two. Na sila po sa pasimula pa ay isa lamang katawan. Only just according to God's will, they separate, but again become one body. Ayon sa kalooban ng Diyos, maaaring sila'y dalawa, pero sa kalooban ng Panginoon, sila'y nagiging isa. That's why Jesus Christ left from God the Father and He came to us. Iyan ang dahilan kung bakit iniwan ng ating Panginoong Kristo ang kanyang Ama at siya'y naparito sa atin. From the beginning, already God the Father decided you are one body. Jesus Christ and church, one body. No one divided. Nilayon mismo ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama, na tayo'y maging kaisa ni Kristo. That is Father's will, Father's will. One church. Na iyan ay kalooban ng Ama na iisang iglesia. Finally, this church will be wife of the young man. At sa kahulihan, itong iglesia ito'y magiging asawa ng And then batang kordero. eternally will be one body with Jesus Christ. At magpawalang hanggan na magiging isang katawan ni Kristo. That's why when Jesus Christ sitting on the throne of God, will also sitting throne of God. Kaya naman sa pag-upo ni Kristo sa kanyang trono o sa kanyang luklukan, tayo po rin ay makakasama niya sa kanyang luklukan. When Jesus Christ be glorified from others, like angels will be glorified. At kapag tumanggap na ng kalulatian si Kristo mula sa kanyang mga anghel, kasama rin tayong tatanggap ng kanyang kalulatian. If today you are one body with Jesus Christ, eternally will be one body with Jesus Christ in heaven. Kaya naman kung tayo tunay na kaisang katawan ni Kristo sa kasalukuyan, magiging magpawala hanggang isang katawan din tayo ni Kristo sa kalangitan. That's why even though you want to go to hell, you cannot go to hell. Kaya kahit na gusto niyang pumunta sa impyerno, hindi kayo pwedeng pumunta sa impyerno. Even though you want to separate from Jesus Christ, no, God the Father not allow. At kahit na gusto niyo pong humiwalay kay Kristo, hindi kayo pwedeng humiwalay kay Kristo. Because you are inside in the book of life in heaven from the beginning. Bakit? Sapagkat ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay bago pa itatag ang sanlibutan. You cannot separate from the whole Philippine Holy Church. Hindi na kayo pwedeng humiwalay sa Philippine Holy Church. Because from the beginning, when God the Father sent you, us, and then one body. Sapagkat ang Diyos mismo ang nagpadala sa inyo sa iglesia upang maging isang katawan ni Kristo. And then finally, you can into the wedding ceremony. At sa kahulihan, sama-sama tayong makakasama sa kasalan ng kordero. Matthew chapter 22, verse 2. Mateo 22:2. Tulad ang kaharian ng langit sa isang hari na naghanda ng piging ng kasalan ng kanyang anak na lalaki. That's right, because our salvation, eternal life, that's belong to God the Father. It's love. Kaya nga po masasabi natin, ang buhay na walang gan at ang ating kaligtasan ay ang Diyos lamang ang nagtalaga. That's why everything, our salvation, eternal life, belong to God the Father. Kaya lahat ng bagay na meron tayo, buhay na walang gan o kaligtasan, ay galing sa Diyos. Even though wedding ceremony, young man, God the Father prepared for us also. At ang Diyos Ama rin ang naghanda noong tinatawag na kasalan natin sa kordero. Revelation chapter 19, verse 9. Pahayag 19:9. Sinasabi niya sa akin,
isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon ng kasalan ng kordero na sinasabi niya sa akin. Ang bawat ito'y siyang tunay na mga salita ng Diyos. Yeah, thanks God. But already you are called, diba? Already God the Father called you as His son, and then joined to wedding ceremony, young man. Tinawag na kayo ng Diyos, meron na kayong tawag ng ating Panginoon, kaya naman kayo makasama sa kasalan ng kordero. That's why please you understand why God the Father called you as His children and the body of Christ. Kaya unawain niyo mabuti kung bakit kayo tinawag ng Diyos bilang kayong anak at bilang kanyang mga Because God knows your mind. You can love one another. sapagkat kilala kayo ng Diyos na kaya niyo magmahal sa mga Even though our old man time to time angry to us, diba? But we can overcome. You can overcome. sapagkat alam natin na bagamat minsan nananaig yung ating lumang pagkatao, pero kaya nating maging matagumpay. Really, I am happy to stay in the Philippines. Ako po'y masaya kapag ako'y nandito sa Pilipinas. I don't know other Filipinos, but our church, all the Filipinos, really good. At alam niyo po ba, hindi ko kilala yung ibang iglesia, pero pagdating sa church, sa iglesia natin, masaya. Why all the time so much smiling? Na lahat ay nakangiti. And then why is all the time really I can see love another. Nasa lahat ng oras ay nakikita kong masaya kayong magkakasama. But I know sometimes you have evil mind. Chismis. Pero alam ko rin naman na minsan masama ang inyong ugali at nagkakaroon kayo ng chismisan. Yeah, because that is your old man, evil one. Bakit? Sapagkat iyan ay sa inyalis ng inyong lumang pagkatao. Yeah, but thanks God, you can overcome. You are overcome. Pero naniniwala akong magpatatagumpayan nyo yan. That's why now you are not really hit other brother and sister. Kaya naman kahit nagalit na sa kapatiran, hindi nyo sinasaktan You yung are not kapatiran. really separate from the church. At hindi pa rin kayo umihiwalay sa church, iglesia natin. Thanks God because you can love another. At salamat sa Diyos, kaya niyong mahalin ang bawat isa. One more. Why call God the Father call you as son to preach the Jesus At Christ? ang dahilan kung bakit isa pa tayong tinawag ng Panginoon ay para ipangaral ang mabuting balita tungkol kay Kristo. That's why please preach the gospel. Kaya kailangan ninyong mangaral ng mabuting balita. Why call you as our church member? Because you cannot separate from our church. Tinawag kayo ng membro ng ating iglesia, kaya hindi na kayo pwedeng humiwalay sa ating iglesia. Yeah, that's why please overcome all the time. Kaya lahat tayo ay magtagumpay. That's how 3 times all my soul overcome. Oh, my soul overcome. 3 beses sa tayo po'y manalangin. Oh, my soul overcome. Oh, my soul overcome. And oh, my soul overcome. Ama namin Diyos, salamat po sa kabila ng aming kahinaan, sa kabila ng mga bagay na nagawa namin o nagagawa namin, tinawag mo kami, Ama. Salamat, Ama, sa salamat, Ama, sa pagkatilawag mo kay Kristo. Salamat sa pagkatililapit mo kami sa iyo. Salamat nakita mo sa amin, Panginoong God, na kami pwedeng maging bahagi ng iyong katawan. Salamat, Panginoong God, sa pagiging bahagi namin ng iyong iglesia. At ikaw ang tutulong at patuloy na gagabay sa buhay ng pagsami. Patuloy mo kami ginagabayan ng iyong banal na Espiritu Santo. At ikaw mismo nagbibigay sa amin ng kalatagan at kalakasan na kailangan mo namin, Panginoong God. Salamat sa pagkatunay ng pagkahirap at pagkatawag mo sa amin ay hindi masasayang, Panginoong Diyos. Ikaw ang patuloy na nagbibigay sa amin ng kakayanan upang gawin ang hindi mo kami iwalay sa iyo. Hindi mo kami iwalay sa iyo. Hindi mo kami iwalay, Panginoong God, sa mga bagay na nilalayo na para sa amin mga kapatid. Nagpapasalamat kami mabuti sa pagkabuhan ka, Panginoong Diyos. Ang pinagmamahal ng iyong nagmamahal. Pinagkanayan mo sa amin, Panginoong God, ang iyong pagkatawag sa buhay ng mga kaya panayaan mo na maging katiyan mo kayo. Mas katiyan ay at bawal namin ang lahat ng bagay na kalooban mo para sa amin ng buhay. Pinasaan po namin ang lahat ng Diyos. Sa kami sa lahat ng bagay na dapat mo, Panginoon. Salamat. Ama namin Diyos, maraming salamat. Pinatutunayan mo sa amin, O Diyos, na hindi kami ang gumawa ng daan, kundi Ikaw mismo ang gumawa ng daan para sa amin. Nagpapasalamat kami sapagkat inilapit mo kami kay Kristo. Nagpapasalamat kami sapagkat nakita mo sa amin ang isang katangian na pwede kami maging bahagi ng iyong katawan. Sa kabila ng aming kahinaan, sa kabila ng aming mga pagkukulang, nagpapasalamat kami, itinangi mo kami at tinawag bago pa itinatag ang sanlibutan.
Hayaan mo, Ama, ng layunin mo sa amin, Panginoong Diyos, ay may sakatuparan namin. At Ikaw, O Diyos, ang maghari at gumawa sa aming buhay. Naniniwala kami, Ama, na mga salitang naririnig namin ay patuloy na magiging tunay na sandigan namin sa aming buhay pananampalataya. At Ikaw ang maghari at gumawa sa amin. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, Let's take a short break. this is not only family camp, also pastoral seminar. Tandaan po natin ang ating ginagawa ngayon ay hindi lamang isang family camp, kundi mga aral na Yeah, of course, para sa mga pastor. first time I prepared some message, but I changed because we have many now members. Naghanda ako ng mga katuruan, pero alam ko na inabago ito sapagkat alam kong maraming mga miyembro ang dadalo. But for this seminar, Pastor Norma family came from Cebu, also Cambodia. That's why please, people we have one more session. Kaya nandito po yung mga taga Cebu at taga Cambodia at magkakaroon pa po tayo ng isang session bago tayo kumain ng tanghali. Yeah, that's why please just take. Break muna po tayo. Meron po tayong snacks dyan na biscuit, Let's come back. soft drinks meron din po at kape sa mga coffee lover. Babalik